What's up mga Harabas? Kamusta po kayong lahat? Welcome na naman po sa another episode ng I Am Harabas channel. At welcome po sa ating backyard aviary, na kung saan po meron tayong mga bagong inaalagaan. So ngayon mga Harabas, ito nga si Ulap, tingnan niyo po. Ayan, makikita niyo po si Ulap mga Harabas, ay isang Brahmini kite. At siya po ay injured, hindi po siya nakakalipad. At kung titingnan nyo po mga Harabas, yung ating aviary, hinuha kong baitang-baitang yung perch. Kaya lang, hindi niya pa rin po kayang umakyat doon sa pinaka-main na perch, So kaya magdadagdag po tayo ng additional na tungtungan. So ito syempre yung mga kagamitin natin mga Harabas. At ito, since meron pa ako natirang dati, drift food. So naisip ko, buti na lang tinabi ko siya, hindi ko siya tinapon dati. So ito po yung gagawin nating additional perch ni Ulap. So sukat muna natin, titingnan natin kung ano yung mga kailangan tanggalin at yung kailangang stay lang, Sana wag masyadong magulat si Ulap. Dahan-dahan lang po tayo. Plano ko po, dito ko siya ilagay. O, di ba? Tinungtungan niya agad. Ganda, ganda ba? Yan, matetest natin yun kung kaya niyang umakyat dyan. Hindi, lundag ka na. Lundag ka sa mas mataas, Ulap. Go, go, go. Yun, Yay! Kaya niya na ngayon sa mas mataas. Nakakatawa. Yan. Pwede ka pang umakyat sa mas mataas ngayon. O, yan, Dito pala. So, ganyan na po kaamo si Ulap, Bukod sa wala po siyang chance na makalipad. Bukod sa talagang forever na siyang ganyan. Ano po siya, may human imprint. Imprinted na siya. Kumbaga dependent na siya sa tao. More than willing naman ako na alagaan ka, Ulap. Kahit na hanggang pagtanda mo, dito ka lang sa akin. Goods to, kasi ito tungtungan niya pa rin to. Ganda tong na to, Nagkaroon siya ng purpose, Nagkaroon siya ng to. Sabi ko na yung mga hindi ko nagamit na drift food, ayaw kong itapon. Sabi ko, magagamit kayo pagdating ng panahon. O, ito nga. Nung sinabi ni Doc Miko last time na tumatalon-talon lang siya. So, ginawa ko po na medyo mas madali para sa kanya. Yung mga talunan. Pero hindi ko naman in-expect na mas maano pala siya. Mas hirap. Hirap siya. Kailangan higpit. Hindi pwedeng hindi mahigpit. Ayan. Mukhang, di ba, napaka niya yun, mukhang gentle, pero wala pa rin akong tiwala. Mahirap na. Sabi kasi ni Doc Miko, nandadakma daw yan. Naranasan niya ng madakma ng agila, mga Harabas. Butas daw yung niya. Butas yung kanyang kamay. Kasi sobrang talim ng mga kuko. Personally, mas gusto ko yung ganito. Yung medyo irregular yung korte. Tapos, tiko-tiko, ganun. Para sa akin kasi hindi ko gusto yung, alam mo yun, yung tuwid lang, nilalagay lang natin ng kahoy na o kawayan na pag ganun. Para lang may patungan siya. Iwanan muna natin si Ulap. Yun, Okay. Ayun, training siya maglipad. Ina-exercise niya pa rin yung kanyang pakpak.
At ito na nga, papakilala ko na yung isa sa mga species na yun, no? Ay ang Society finches. Ayan. Ang yung other term sa kanila ay Bengali finches or Bengalis finches, ano? From the word society, di ba? Society finches sila eh. So sila po ay highly social. Sila po ay mahirap silang alagaan pag mag-isa lang. Ayun, nalulungkot sila. Kaya mas mainam silang alagaan na grupo sila, ano? So kagabi nga na-observe ko, nagtaka ako, sabi ko bakit 5 na lang yung nakikita kong finches dito. Yung pala, yung isang puga dito sa taas, siksikan sila doon. Grabe, yung isang proof na talagang napaka-social nila, no? So mas gusto nila yung sama-sama sila. Itong society finches, mga karabas, ay hindi sila wala sila sa wild. Wala sila sa wild dahil pinaniwalaan na sila po ay hybrid ng sharp-tailed tsaka ng munya, na domesticate po siya unang-una sa China. The last time na pumunta po ako doon sa TCP, Tamaraw Conservation Office, doon po sila kasi doon po yung facility. A society finches lang. Tapos nung tinurn over sa akin to kahapon, may mga zebra finches na kasi doon nadagdagan yung na-apprehend. So ayun, ang mga zebra finches naman originated sa sa Australia tsaka sa Indonesia. Ayan, so same po, rin siya, highly social din yung zebra finches, at pwede silang ipaghalo, 'di ba? At pwede silang ipaghalo to the point na pwede silang ihalo sa Barbary dove. Ayan, Barbary dove po, meron tayong 3 dito. Ang Barbary dove naman, actually nag-research po ako sa kanya. Wala siyang wala siyang natural history. Wala siyang natural history kasi po siya, tawag dito, yung mutation na siya, or matagal na silang na-domesticate kasi. Kumbaga yung dove kasi at saka pigeons, domesticated na yan for about 5,000 years, di ba? So sobrang tagal na, to the point na ang hirap nang malaman kung aling subspecies yung galing sa wild or mutation lang or hybrid. So yan po yung Barbary dove. Ayan, oh. So para siyang kalapati, pero mas maliit sa kalapati. Ang liit niya po kasi ang laki lang siya halos ng mga native natin dito, yung mga tukmo o yung mga bato-bato, yung zebra pigeon. Mas maliit lang ng konti yon. So ang Barbary dove hindi rin po yan aggressive. So kaya napag-isipan natin ipagsama na lang sila dito sa aviary, ano. So yan. Actually sobrang amo nga nila eh. Kung mapapansin nyo, merong maingay dito sa kabila. Mamaya ipakilala din natin kung ano yung nasa kabila, no? So pag-usapan natin, mga karabas, bakit ba nandito ngayon tong mga finches na to at saka tong Barbary dove? So bakit po napunta pala sa DNR? So sila po ay nasa illegal trade, ano? Binibenta po sila online na walang papel. So dito po sa atin. So na-confiscate po ng ating mga kapulisan, tapos syempre ng DNR. So kaya po sila nandito. Kaya nga po sabi ko, pwede ko po bang i-vlog yung about sa kanila para awareness para tsaka ma-influence sila na bawal po yung illegal trade nitong mga ibon na to, ano. Kahit na po sila ay domesticated or kahit po sila ay exotic pet, bawal po silang ibenta ng walang papel. Kasi po kailangan regulated eh. Kailangan may papel po 'yan. So ayun, suggest ko dun sa ako naintindihan ko yung kumbaga ramdam ko yung sakit para dun sa keepers, ano. Ramdam ko yung sakit sa kanya na nakunan nitong mga alaga ng mga pet, ano. Pero yun nga, ang mali is mali. So kung kilala ko lang siya, or pwede siyang mag-reach out siguro, at pwede ko naman siyang tulungan kung paano siya makaka-acquire ng mga legal na hayop para sa mga susunod na
panahon na gusto niya uling mag-alaga, so may guide na po siya. So willing po akong i-guide, so nanawagan ako no doon sa sa may-ari at saka sa mga taga dito sa amin na gusto ring mag-alaga ng may papel. So willing po akong mag-guide sa inyo para makapag-acquire tayo ng legal, may papel, at yung tipong hindi tayo kakaba-kaba or hindi tayo, kumbaga, mas masarap mag-alaga na hindi natin tinatago yung alaga natin kasi kompleto tayo ng dokumento. So, willing po akong i-guide kayo. Bukod po sa finches, Barbary Dove, ito po, dinala din dito sa atin, turn over din po sa atin yung 40 pieces mahigit na Budgerigar. Ayan. Hindi ko na masyadong ipapakilala kasi meron naman tayo dito na mga kaharabas at alam nyo na rin kung ano yung Budgerigar, or Budgies. Ang dami po nila. Sila po yung nandyan. Hindi po natin nilagyan ng mga halaman kasi itong mga to, makukot po ito sa mga halaman. Grabe. So kaya po gusto kong banggitin sa vlog to para malaman din ng iba na mga nagbebenta online ng walang papel na mga hayop, especially itong mga ibon, na bawal po yun. So pag natsambahan po tayo, may kaso po tayo. Ano po yun? Cybercrime. So kasi ginamit natin yung online sa pagbenta ng mga illegal na to, Illegal kasi po walang papel. So kahit po sabihin natin yan na simpleng exotic bird lang yan, like itong mga parakeets, di ba? So wala yun talaga po yung batas So nangyayari dito So yan nga po, na confiscate at hindi ko po alam kung na-pursue yung, hindi ako sure kasi hindi ko pa inaalam kay Doc Mico. Hindi ko sure kung talaga na-pursue yung o nag-push through yung kaso as cybercrime, So kaya po sila nandito. At meron din pong mga kanina, may African lovebirds. So nandun po sila ngayon sa isang aviary ko. So parang po yun, parang 8 piraso. Nasa ganun. Tapos meron din tayo dong grass owl. So kasama po sa na-turnover yun. And I think may mga susunod pa kasi marami po marami po silang na-rescue ng mga hayop, which is hindi nila hirap na silang i-accommodate dun sa facility, So kaya inopen po natin tong ating area dito para sa ganong advocacy. So kaya willing tayong makipagtulungan, kumbaga. Willing tayong makipagtulungan sa government, which is sa DNR, di ba? Willing din tayong makipagtulungan doon sa mga nag-illegal trade na gustong maging legal yung kanilang mga ibon or sa susunod na mag-acquire sila, yun nga, nabanggit ko kanina, willing po tayong i-guide sila. Nang sa gayon, kahit paano makatulong tayo. So, syempre, gusto natin na sa legal ang lahat. Diba? So, yun. Siguro, yun lang muna mga kaharabas ang ating vlog. Pinakilala ko lang yung ating mga alagaan dito, which is mapapanood nyo sa mga susunod pang episode. So, ang kaganda natin kasi mga kaharabas, matututunan natin yung mga species na to. So, kahit ako po, bago rin sa akin itong mga species na to, nag-aral po ako, pinapag-aralan ko yung kung paano sila pakainin, anong diet nila, anong kailangan nila sa aviary, ano yung sukat ng kanilang pugad. Kumbaga pati ako natututo, kaya nakakatuwa. Yung learnings na yon na natutunan ko, gusto ko pong ibahagi sa inyo mga karabas. So kaya sa mga interested dyan, matuto, mahilig sa hayop, mahilig sa mga ibon. So ito po yung right channel para sa inyo mga karabas. Thank you po sa panonood at mag-iingat po tayong lahat. God bless.